Kilala ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas sa paksa na kahalagahan ng pananalangin. Sa Ebanghelyo ngayon ay muli natin itong masasaksihan sa kwento ng isang balo na literal na nangulit sa isang hukom na ibigay sa kanya ang katarungang nararapat niyang makuha. Tinanggihan siya ng hukom sa loob na mahabang panahon. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta niya rito. Kung ang isang taong walang pakialam sa bandang huli ay bumigay sa mga kahilingan sa kanya, paano pa kaya ang ating Diyos na mapagkalinga, lalo sa kapalaran ng mga dukha na tumatangi sa Kanya? Binibigyan diin ni Jesus na ang Diyos ay hindi mag-aatubiling tumugon sa mga nananalangin sa Kanya. Ayon sa katekismo ng Iglesia Katolika, ang panalangin ay pagtataas ng kaluluwa sa Diyos o ang paghingi sa Diyos ng biyayang nararapat. Saan tayo nagsasalita kung nananalangin? Mula ba sa rurok ng ating kapalaluan at ng ating kalooban? O mula sa kaibuturan ng isang pusong nagpapakumbaba at nagsisisi? Ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang kababaang loob ay batayan ng panalangin. Hindi natin alam kung paano manalangin. Ang kababaang loob ay isang paghahandang kailangan upang tanggapin ng malaya ang kaloob ng panalangin. Ang tao ay namamalimos sa Diyos. Sa ating karanasan, alam ng puso natin kung kanino lalapit at kakapit kung walang-wala na tayong maaasahan. Ngunit sa kwento ng babaeng balo, nais ipahiwatig sa atin ng Diyos na hindi natin kailangang umabot sa puntong desperado na tayo bago lumapit sa Kanya. Kailangan lamang nating magpakumbaba sa Diyos at aminin na kailangan natin Siya sa ating buhay. Sa ating pananalangin, tanda ito ng ating pagkilala sa Diyos na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyayang ating kakailanganin sa buhay at handa niya itong ibigay sa atin kung makabubuti ito para sa atin. Kung ang hukom sa Ebanghelyo ay walang pakialam kanino man, ang Diyos natin na Ama ni Jesus ay handang makinig at tumugon sa ating mga panalangin. Magtiwala tayo na hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Ngunit kailangan nating magpakumbaba at hilingin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang balo sa Ebanghelyo ay nagpakita na ang patuloy na pananalangin ay isang paraan upang manatiling matatag sa ating pagtitiwala sa Diyos at sa gayon, mararanasan natin ang Kanyang tulong at ang Kanyang kabutihan. Inaanyayahan tayo na matiyagang manalangin araw-araw. Ano-ano kaya ang maaari nating gawin upang maisaayos at mapalalim ang ating buhay panalangin? Una, maghanap tayo ng isang lugar at oras kung saan ito ang magiging sacred place and time sa ating pagdarasal.
Ikalawa, magdala ng mga babasahin tulad ng Biblia na makakatulong sa pagninilay. At ang ikatlo, maglaan ng panahon para sa pagdarasal at isaloob ang pagpapaubaya sa kalooban ng Diyos. Samantalang, matiyagang maghintay sa kanyang tugon sa ating mga dasal.